Isa na naman pong panibagong topic at gagawan po natin ngayon ng reaction video mula po sa napakagaling na si Melvs Casted. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, Mayora Di Papalayasin, Ikukulong Panghabang Buhay. Asawa ni Mayor may malaking sindikato. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo nitong reaction video. Please help me na ma-reach po 100k, road to 100k subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa mga always nagla-like at nagsusubscribe po at sumusuporta po dito sa aking channel. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Dahil sa matinding pagsisinungaling, lahat ng Chinese posibleng madamay dito. Dahil yan sa kasinungalingan ni Mayor Alice Go. Dito halata mo agad na Chinese talaga. Bakit? Siyempre, mana-mana lang. Napaksinungaling kaya ng Chinese Foreign Ministry at Chinese Ambassador. Nasa diguran siguro ng mga Chinese ang pagiging sinungaling. Grabe ka naman, Melvs Casted. Sinungaling. Well, actually, totoo naman no, na dito no, sa mga sa Foreign Ministry na yan at yung si Alice Guo talaga nagsisinungaling po sila. No? Lalo po yung mga spokesperson po ng China kasi po sinungaling po talaga kasi po binabaliktad po tayo lagi no, na tayo na po ang nagpo-provoke at tayo po ang parang nagsisimula po ng gera, 'di ba? Isipin niyo 'yun no, na maling-mali po talaga kasi nakikita naman po ng buong mundo talaga na tayo po ang binubuli at hinaharas po ng China diyan sa West Philippine Sea. Kaya maling-mali po talaga 'yun, sinungaling po talaga no. Fake news po talaga itong China at itong si Alice Guo po talaga ay kitang-kita naman po talaga natin po talaga na Chinese po talaga yan. No? Nako, hindi na po kailangan i-memorize yan at talaga pong itong si Alice Guo talaga ay nagsisinungaling din talaga. Sa nagpapatuloy kasing investigasyon, lumalabas na napakadaming baho ni Mayor Alice Go. Asawa ni Mayor ay nagpapatakbo ng napakalaking illegal na pogo sa buong Pilipinas. Ayun na nga, grabe. Lumalabas na talaga ang katotohanan no, na meron pala talagang malaking ano tong ng pogo, itong asawa ni Mayor. Ay nako talagang masisiwalat na po lahat talaga dito. At sana po talaga no, lagi po sinasabi na sana matutukan po talaga to at wag po sanang baliwalain ng ating gobyerno to na talaga pong gisahin po talaga itong si Amnesia Girl. Dito natin. Pero pagigiit ni Mayora, wala raw siyang asawa o kinakasama. Talaga ba? Wala asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng pogo operations mo sa Rumban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Talaga ba? Talagang ginigisa siya ni Jinggoy? No? Grabe, no? Gusto ko i-style ito ni Jinggoy, ha? Kasi po talaga, hindi po talaga, kumbaga, hindi dapat pinapalampas. Kasi po talagang, ang dami na po talagang Chinese po dito sa Pilipinas. Hindi po natin alam kung bakit ang dami, lalo-lalo na po rin sa Cagayan ng mga estudyante daw kuno, no? Isipin nyo sa mga malalapit sa EDCA sites pa po natin, doon po sila dumadami at doon po sila nagsusulputan. Bakit? Anong ginagawa nila dito sa Pilipinas? Samantalang kung tutuusin ay magkalabang bansa po tayo ng China. Isipin nyo yun, no? Sinabi ko nga po sa nakaraang reaction video ko, no? Ikaw ba? Dadali mo ba yung mga estudyante mo doon sa kalabang bansa? Doon mo ba pag-aaralin? Kalabang bansa ngayon. So, anong common sense po dito? Pwede po yan na talaga po mga spy po yung mga yan talaga. Kaya kailangan po talaga para sa akin po ulitin ko, no? Sana talaga matanggal po lahat ng pogo dito sa Pilipinas. At talagang mamonitor po lahat ng mga Chinese po na nandito kung legit po talaga ng mga estudyante yung mga yon. At sana po higpitan po talagang ating mga seaport, airport at ang immigration po natin kasi po talagang kumbaga parang nai-invade na po talaga tayo ng mga Chinese, no? Baka mamaya magkatotoo na po na maging probinsya tayo ng Pilipinas, ika nga sabi nga ng ating ex-president, no? Nako. Pero hindi po pababayaan ni PBBM. Si PBBM po ay talaga po nagtatrabaho po ng masigasig po, no? Na talaga pong labanan po ang mananakop na China. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner
that manages the POGO operations in your town. Siyempre, hindi aamin yan, syempre. May kriminal ba namang umamin sa ano niya? Di ba? Sa kanyang krimeng ginagawa. Real talk lang po tayo dito, no? Pero po talaga, wala na po talagang maniniwala dito kay Alice Guo. At yun na nga, nagdrama pa nga po yung in-interview po siya sa ABS-CBN, no? Talaga pong ano eh, yun po yung taktika niya eh, no? Na talagang magdrama sa tao, no? Kinukuha niya yung loob ng tao na siya daw ganito ng bata. Daw siya ginanto, daw siya ginan. Ay nako, wag po tayong pauuto dito sa Chinese na to, no? At talaga pong, ano po, sana po matutukan po to at mapatawan po talaga to ng parusa, no? Sana po hindi po nagsasayang ng kuryente at laway itong ating mga senador dito, no? Sana po magawan po talaga to ng karampatang parusa kapag po napatunayan po talaga nagsisinungaling ito si Alice Guo. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Talaga ba? Nauna nang sinabi ni Mayor na Pilipina ang nanay nito. Chinese ang tatay na napangasawa. Pero sa PSA record, walang kasal na naganap. Ayun. Dito napatunayang imbento talaga at pineke ang pagka-Pilipino sa birth certificate. Ayun na nga, hindi na magsisinungaling ang ebidensya. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Di ba? Isipin nyo, PSA na yan, di ba? Isipin nyo, birth certificate. O sino man kung ano man yung sa kasal, di ba? Walang nangyaring kasal, so talagang invento po talaga, no? So, isipin nyo, no? Hindi niya alam yung background niya. Hindi niya alam yung mga kung sino yung naging teacher. Isa lang yung nasabi niya, di ba, na alam niya homeschooling lang daw siya. Isipin niyo yun. At ito yung nakakalungkot talaga na ulit-ulit ko rin sinasabi, di ba? Bakit nanalo po to sa Bamban Tarlac, no? Isipin nyo, no, hindi siya kilala ng mga mamamayan ng Tarlac. Pero nanalo, isipin nyo yun, Chinese yan. Naku, mga kababayan ko, gumising po kayo, wag po kayong patadaan kung pera-pera man yan. Ay nako, tayo rin po sa huli ang mahihirapan pag na-invade po tayo ng mga Chinese na to. Isipin nyo po yun, no, Pilipinas po eh. Kaya nga po Pilipinas, Pilipino po tayo. Wag po tayong pa-i-invade dyan sa mga Chinese. Nako, meron na nga po tayong hidwaan sa China, tapos makapasukan pa tayo ng mga ganito. At yun na nga, no, may issue pa rin po yung ano, nakulong na rin po yung mga yun, no, yung gumamit po ng bandila natin ng mga Chinese na nagpanggap para lang makapasok po dito sa ating bansa. Ginagawa na po lahat ng taktika ng China, no, para lang ma-invade po tayo na makapag-intel po sila dito po sa ating bansa, makakuha ng information para po talaga ma-infiltrate po nila tayo. Maling-mali po yun. Sana po talaga, ito po talaga ay may puntahan po talaga, no, na hindi po masayang ang lahat ng pag-iimbestiga nila dito ko ay Alice Guo. Hinamon tuloy ni Senator Tulfo magpa-lie detector test. Kaso well-trained ang taong to. Kahit nagsisinungaling, lalabas at lalabas pa rin na totoo ang sinasabi niya. Are you willing to undergo a lie detector test Yes po, Your Honor. to help you at the same time? Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. Well, kung halimbawa lang, no, hindi ko sinasabing totoo, pero kung sakali talagang spy to si Alice Guo, well-trained dyan sa ganyan, yung mga lie detector test, mga ganyan-ganyan. Kung totoong ganun, no, yung sinasabi ko, no, na kung talagang ano siya, kung talagang spy siya or something ng China. Well-trained na yan. Kung magpapasa yan, siyempre, alam na natin yan. Pero hindi po talaga pwedeng gawing basihan talaga ang lie detector test kasi po, nadadaya po yan. Kasi may mga training talaga yan, yung mga ganyan, yung mga dumadaan sa ganyan. Kayang anihin yung damdamin o yung tibok ng puso, di ba? Alam na natin yan. Pero sa pagkakaalam ko po talaga, ang hunch ko po talaga dito, ay nagsisinungaling po talaga to. Marami po siyang butas talaga dito, si Alice Guo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Huwag mo kami dramahan dito. Di uubrayan pagbabanta ni Senator Tulfo. Napag-alaman rin na partner sa business nito ang isang malaking sindikato sa Singapore. Ayun na. Grabe ka na, Mayor. Puro ka anomalya. Kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye,
gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know Ayun lang nga, di ba? Sabi ko sa inyo. Yung nagdrama siya, no? In-interview siya rin sa ABS-CBN. Parang yun nga, dinadaan tayong mga Pilipino sa gano'n. Porque naisip niya siguro na itong mga Pilipinong to, ano to sa mga teleserye, kumbaga, maantig yung damdamin nila sa akin. Pag ako nagdrama rito, nag-iiyak ako dito, kunento kong ganito ako nung bata ako, ginanto ako, ginanyan ako. Di ba? Yun na nga pinangunahan na, no? Ni Senator Rapi Tulfo, no, na hindi po madadaan po sa ganun. Kasi po serious matter po kasi talaga to. Sobrang laki po ng ano ng magiging epekto po nito talaga kasi po kung talaga pong nagsisinungaling itong si Alice Guo at napasukan po talaga tayo ng Chinese, no, lalong-lalo na po sa ating gobyerno kasi po siya ay elected mayor po talaga, ay nakakalungkot po talaga to kasi po may butas po talaga, no, nakapasok po siya sa atin. mga teleserye. Gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Nice. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Yes. Because we know, and everybody knows here, everybody who's listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. Yeah. You're lying through your teeth. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po dun sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Dapat talaga ano to, para sa akin talaga no. Tutukan ng mabuti to at sana maparusahan to. Ay, nako. Kung talagang magagather pa ng maraming ebidensya na nagsisinungaling siya at talagang hindi siya deserve na ma-elect bilang mayor ng Banban Tarlac. Kasi po ako po nakikita ko po talaga ang dami po ng butas dito. Kahit na po si Sen Rapi Tulfo, no, alam niya na nagsisinungaling talaga itong si Alice Guo. Sobrang ano to, sobrang sana tutukan ng mabuti at wag sana masayang lahat ng effort nila rito. No? Base po dun sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Or wala pong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Talaga ba? Ay nako, wag mo kaming pinagloloko. Nako, Alice Guo, lahat na ng ebidensya na sa'yo na. Sa'yo halos lahat nakapangalan, lalo na yung mga sasakyan. Ang dami mong butas dito. No, kahit nga yung history mo, yung childhood mo, hindi mo alam eh. Amnesia girl, nako, wag kami. Wag mong utuin ng mga Pilipino, nako. Nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala pa akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. Sabi nga nila, no, yung interview niya, no, ni si Karen Davila yata nag-interview sa kanya noon. Sabi niya, simpleng tao lang po ako, sabi niya. Sabi niya, sabi ni Karen Davila, pero may helicopter ka. Opo, meron po akong helicopter. Well, ako po, simpleng tao lang po ako. Kayo po, simpleng tao lang. Meron po ba kayong helicopter? Diba? Sobra pong inconsistent po yung mga sinasabi niya. No? Nagpapaawa siya, lahat na po sinasabi niya. Para pumabor po sa kanya yung mga mamamayang Pilipino para talagang hindi siya maano rito sa kaso niya, no, sa mga kinakaharap niyang kaso rito. Pero hindi niya po mauuto ang Pilipino kasi mismong sa bibig niya po nanggagaling yung mga inconsistency, no, tungkol sa kanya. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit. Ayun lang po, no, naputol. Ayun lang po pala yung rito, ni Melvs Gassel, no. Sana nagustuhan niyo po ating reaction video. Ilagay niyo na lang po sa comment section kung anong saloobin niyo dito po sa ating napanood na topic at reaction video. Ilalagay ko po sa description ng link ng video ni Melvs Gassel para makapag-subscribe po kayo sa kanya. At huwag niyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng gandong reaction video. Ingat po kayong lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye!